ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao, na korap, abusado, ito sa pag-atake sa confidential sa pagtatag ng security, ay ako ay kaparating mga baril at ang pampabastos ang mga online scholarship o pabaon program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako at panghinaan ng ito yung yung nagbigay ng statement si Sara dahil sinisira siya ng mga vloggers. Ha? Ito po yung itong masakit dito kasi sa mga vloggers eh. Pati yung pamilya pati sila mag-asawa sinisiraan. Isipin mo, yung mga naninira ng personal kay Sara ay dating mga Duterte. Yes po, mga dating Duterte. Okay, hindi ko po sila binabantangan na binayaran silang 15,000, pero sila po yung mga dating Duterte. Hindi ko po pinagbibintangan ha, wala pa akong binibintang. Pero ang atake kay Sara, okay lang kung aatakihin nyo, pero personal ang attack nyo, hindi po maganda yan, Brad. Kaya nagsalita dyan si Sara. Evelyn Bautista, maraming salamat po. Nabibigyan ng komentaryo ni Mike Abe. Evelyn Bautista, thank you. Pasok. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, iligal na droga at terorismo. Sabi dito, sinasabi Coach Oli Asmo, kamusta naman yung Raptor at Kondo? Ay sana all! Yung pagmumukha mong yan, naka-Raptor ka, ay hindi sa'yo bagay. Hindi. Hindi. Naka-Raptor ka, Brad? Hindi, nagtatanong lang kasi may nagtanong dito eh. Hindi ko alam yan ha, wala akong alam. Sabi niya itanong ko lang. Sabi ni Raida Sapico, Coach Oli, ask mo kung kamusta naman yung Raptor at Kondo. Uy, kamusta na? Mike Abe daw yung Raptor at Kondo. Hindi, wag na natin pakialaman yung personal yun eh. Sa akin lang, parang hindi bagay sa kanya yung Raptor. Sige. Anong bagay sa kanya? Tricycle. Sige, tuloy. Salamat sa inyong padayon. Yan po. Ano yung masasabi dyan? Tama lang. Malambot pa nga siya dyan eh. Dapat nga, i-demanda pa niya eh. Bakit? Personal ang banat, Brad. Ikaw ba, pabor ka sa personal ang banat? Binababoy nyo si Sara. Hindi siya yung ibig sabihin yung mga vloggers. Yun ang tanong ko sa iyo, Mike Abe. Pabor ka ba ron? Binababoy si Sara. Sa halagang magkano? Personal pa. Wala sanang masama kung ang titirahin kay Sara about DepEd, etc. Pero personal ang atake, Brad. Hindi mo dapat kinukonsinti yun. Dapat, total, diniscuss mo na rin dyan eh. Sana, alam mo, binanata mo, sabi mo, hindi ko kinukonsinti yung mga personal attack. President Sara Duterte yung maalaala, napapansin. Hindi siya masyadong nagpapaambos interview o press conference. Parang hindi niya hilig yung ma-interview siya. Pero mas gusto... Hindi nyo alam, may konting pitik yun. Hindi siya nagpapa-ambush interview. Gusto niya nagpe-press nag-re-release siya ng statement. May konting pitik yun. Akala nyo simple lang yun. Ulitin natin ha. Binilisan ko kasi ito para di naman importante yung mga inaano nito, pero sige. Si Vice President Sara Duterte, kung yung maalaala, napapansin, hindi siya masyadong nagpapa-ambos interview o press conference. Parang hindi niya hilig yung ma-interview siya. Pero pitik yun. Pitik yun kasi may kumakalat na balita na mahina daw si Sara pagdating sa interview. Pitik yun, pitik. Binabanatan niya ng pasimple si Sara na ang akala kaya lang daw ni Sara. Parang ganun hindi niya naman sinabi directly. Yan nga yung sinasabi kong side pitik eh. Kasi bakit niya pa kailangan punahin? 'Di ba? Yan nga po ang nakikita namin na script sa kabila. Kasi lumalabas yan. Si Sara daw puro statement. Hindi raw nagpapa-interview. Yan po ang sinasabi ng mga tambayuda, yan po ang mga sinasabi ng mga dilawan. At sinasabi rin ngayon ni Mike Abe. Maraming salamat po, Aurea Haway, sa pangkape. Thank you. Bilisan lang natin konti, Mas gusto niya yung ganyan, na naka-online na siya nagsasalita. Laging ganon, yung mga paninira daw. Pero ang tanong lang ay tuturing bang paninira kung halimbawa ang issue
may problema sa Department of Education, sa budget at saka performance ng education. Hindi po, hindi yan ang paninira sa kanya. Ang paninira sa kanya, personal. Huwag mo sabihin hindi mo nabalitaan yun. Mahina kang vlogger. Mahina ka. Personal yung atake kay Brad, kay ano. Kaya, para sa akin, mali yung analysis mong yan. Kasi sinabi niya yung mga vlogger na pati yung asawa niya. Mali ang analysis mo kung hindi mo alam yun. Kasi sinagot dyan at sinabi ni Sarah dyan sa statement niya. Kita mo, sabit ka na. Kaya nga may mga nagsasabi, mahina daw ito mo. Lakas ka lang daw magbagsak ng mic, pero ito, mahina. Yung mga gunita, may lumabas dati na mahina sa rating, mahina ang quality ng education ng ating bansa. Pangalawa, yung tungkol sa mga budget at tinatalakay dyan. Di ba? Maraming iso. At ngayon, lately, itong mga iso tungkol kay Kibuloy at kanyang dinidepensa si Kibuloy. At dati, kanyang binabanatan ng Kongreso at Senado na wala siyang respeto sa mga ibang congressman at ilang senador. Yan po yung ano siya magkakarespeto ron? Pinagkaisahan siya? Isipin mo, hindi siya pinagtanggol ni Marcos? Ano ka ba? Binakbakan yung confidential funds, walang nagsalita in her behalf? Di ba? Ngayon, pinagtutulungan nyo si Sarah. May mga vloggers pang nagre-recruit para banatan si Sarah. Sinasabi, kaya siya napabatikos. Okay. Ngayon, ang pinakahuli na pinakamainit na issue, yung kanyang pagpunta sa rally sa Liwasang Bonifacio, na yung rally yon, karamihan sa mga speaker doon ng panawagan, resign Marcos. Yan, hindi ho yan batikos kasi ikaw, Vice President, nagpunta ka talaga doon sa rally. Na-interview ka pa nga. Hindi naman pwedeng i-deny yan. May mga video at kung ano-ano. Pinag-resign niya si Marcos? May tanong ako sa'yo, Abe. Sinabi ba ni VP Sara mag-resign si Marcos? Nagpunta lang. Hindi nyo ba na-appreciate? Ako nga, sabi ko, dapat nag-speech si Sara eh. Kayo dapat na-appreciate yun eh. Hindi man lang nagsalita si Sara. Kumbagat sa kinakanlong pa rin niya yung gobyerno. Gumigitna pa rin siya. Alam niyang mali yung ginagawa kay Pastor Kibuloy. Alam niya ang panggigipit at paninira sa kanya na hinahayaan naman ng administrasyon. And yet, kinukonsidera pa rin niya yung administrasyon. Dapat makitaan nyo na ng kagandahang loob yun. Lahat na ng bakbak sa Duterte ginagawa. And yet, nananahimik siya. Sana naman, minsan kasi ganyan ng tao eh. Instead na tingnan nyo yung baso na half full, tinitingnan yung half empty. Dapat nagpapasalamat na kay VP Sara dahil kahit alam niya may mali ang administrasyon, pinipili niyang manahimik. Kayo talaga gusto nyo kasi igaya sa inyo busalang bibig. Di ba? Gusto nyo kasi lahat igaya sa mainstream media busalang bibig. Gusto nila igayang SMNI sa mga busalang bibig. Gusto nilang igaya si Sara sa mga ibang congressman na mga sip-sip na mahilig sa project na busalang bibig. Hindi po tayo pare-parehas. Ginagalaw. Una-una, sunod-sunod ang karahasan sa West Philippine Sea. Walang nadinig ang taong bayan na mga statement mula sa iyo bilang pangalawang Pangulo. Alam nyo kung bakit? Walang pumapansin dyan sa West Philippine Sea issue nyo. Kasi ang tingin ng taong bayan dyan, ito po, in my opinion, ang tingin ng taong bayan dyan, gimmick nyo lang yung West Philippine Sea. Gimmick lang yan dahil bumabaho na ang rating ng administrasyon. At ginagamit ang West Philippine Sea para lahat, yung away sa China, na lahat ng Pilipino ay magkaisa, kaya ikaw ay maka-Duterte, kaya ikaw makapula, kaya ikaw makadilaw. In short, ginagamit yung China issue na yan para lang magkaisa ang Pilipino kasi hindi nila kayang pagkaisahin dahil bumabagsak, bumabaho ang rating ng administrasyon. Maraming salamat, Tats Rubio. Yan ang totoo dyan. May naniniwala pa ba dyan? Wala na, kayo-kayo na lang. Kasi wala naman talagang away ang China na yan eh. Kailan lang ba nagkaroon ng away dyan sa China na yan? Ngayong 2022 lang, no, na-elect by bagong presidente. May bagong administrasyon. Totoo lang. Di ba?
bilang Department of Education Secretary kung anong paninindigan mo dyan. Actually, dapat mangunguna ka because ikaw ang Secretary ng Department of Education. Ikaw na, Vice President. Marunong ka pa kay Vice President eh. Oh, gusto raw manguna si Vice President na punahin itong West Philippine Sea. Ay, gago. Tapos ituro pa sa bata dahil gera, ituturo sa bata. Ano yun? Iparating mo, ituro mo sa mga bata na yung West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Yung paninindigan at dapat panindigan ng Pilipinas at ng mga Pilipino ay dapat pangunahan din ng kabataan o samahan ng kabataan. Parang pinag-aano niya pa na yung mga bata dapat maghimagsik o magalit sa China. Hindi. Hindi ganun ang Vice President. Hindi dapat ganun ang DepEd Secretary. Hindi dapat pala away. Gusto pa nito gatungan eh. Ituro sa bata na masama tong China. Brad, wala talagang away ang Pilipinas at China. Huwag kayong OA. Ngayon lang nagkaroon ng away dyan. Nabomba ba yung mga... Ba't ngayon napakalaking issue niyan? Kaninong kasalanan ba't nagagalit ang China? Hindi ito sa kinakampihan ng China, pero nakakapagtaka. Bigla-biglaan naman ata yung galit. Dati naman hindi maayos naman. Even before maupo si Tatay Digong, wala naman tayong problema sa China. Sino ba ang mahilig manakop sa atin? Sinakop ba tayo ng China o US? Sino bang lagay ng base dito sa Pilipinas at nalalagay tayo sa alanganin? China o US? Sino bang diktador sa atin at pinakikialaman tayo? China o US? Kayo nga sumagot. Kaya nasasabihan ka mahina IQ eh. Ang tinuturong gano'n? Di ba? Yan ang tanong. Kaya may mga punto, may katwiran ka doon sa mga bati ko sa iyo. Pag personal, ibang issue, hindi tayo sumasali. Yan, wag. Diyan tayo magkakasundo. Ha? Wag personal. Oo. Okay? Kasi pag personal na atake mo, galawang vlogger ka na yan. Hindi ka naggalawang broadcaster. Pero dito sa mga national issue nito, international issue, bakit until now, marami ng water cannon, marami ng harassment, may mga banggaan na sa karagatan sa West Philippine Sea. Patuloy. OA lang kayo. Walang, tingnan nyo, pagkaalis ni Marcos, pagkatapos ng 2028, kung aabot siya, wala nang away sa China. Tingnan mo. Tagaan nyo yan sa bato. Basta hindi Marcos ang makakaupo o kaalyado nila, papakita namin sa inyo, tapos na, wala nang away sa China. Wala na. Nasa usapan lang namang maganda yan eh. Di ba? Minsan dalawang tao kaya nag-aaway kasi andyan yung EDCA eh. Tingnan mo, pag upo ni Sara, pustahan tayo. Sure na yan, 2028 si Sara pinakamatagal na uupo. Pinakamatagal. Pag upo ni Sara, wala nang away sa China. Gusto mo, pustahan tayo, Abe? Hindi. Hindi pa ako pumupusta. Joke lang yun, ha? Hindi, wala talaga yan. OA lang itong mga to. Pinapalaki yung parang yung away bata, pinapalaki para maging issue. Ang panghimasok, pananako ng China sa West Philippine Sea. Bakit wala kayong sinasabi dyan? Vice President. Hindi yan batikos. Nagtatanong lang. Kayo na lang mag-ingay kasi narrative nyo yung China. Kayo na lang mag-ingay dyan. Vice President at Secretary ng Department of Education. Huwag kayo maniniwala dyan sa away China na yan. Ha? Narrative lang nila yan. Di ba? Yan po yun eh. Para po sa inyong kaalaman, huwag po kayo magagalit, Vice President Duterte. Sa ngayon po, alam na ng mga tao kung anong nangyayari. Ano ba mas... Alam ng tao nangyayari, bobo talaga. Ano ba mas problema natin? Yung China na nasa dagat, na wina-water cannon daw tayo, di umano, na hindi natin alam kung totoo. O yung mga Chinese na pinapasok dito, na nagsusugal, na involved sa prostitution. Sige nga. Pinuproblema nyo yung nasa dagat. Yung mga Chinese dito na may hawak na armas, mga nahuhuli, inaasikaso nyo ba? Yung nangunguna sa mga sugol at may mga prostitution din na Chinese. Ba't hindi yun ang patanggal nyo? Ba't concern kayo napakalayo? Yung nasa loob, wala kayong pakialam.
May tanong ako sa iyo, Abe. Anong pakialam ng taong bayan dyan? Ang pakialam ng taong bayan yung 20 pesos na bigas. Dapat may laman ng tiyan ng taong bayan. Murang gasolina, murang bilihin, murang sibuyas. Litisin ng mga smuggler. Gigil na gigil kayo dyan sa dagat na kalayo-layo. Hindi nyo pag-initan yung may kinalaman sa bituka ng bawat Pilipino. Kitang-kita nila, nababasa nila, napapanood nila kung ano ang galawan ng mga matataas na opisyalis ng ating gobyerno. Kasama ka doon bilang Vice President. Mula kay Pangulong Marcos hanggang sa mga barangay chairman, lahat elected, appointed, career o naman meron sa gobyerno, nakikita yan. Namomonitor ng taong bayan. Kaya yung mga mamamayan na may-ari ng pera na ginagamit ng gobyerno, may karapatan sila magsalita, sumuporta o magsabi ng negatibong nakikita base sa kanilang observation. Itong dalawang issue ito na mga batikos. Wala kang masabi kay Marcos? Matanong lang kita. Lahat ba ng ginagawa ni Marcos tama? Tanong lang naman yun, ha? Lahat ba ng sinasabi ni Tambayuda tama? Hindi kita nakitang pumuna sa Tambayuda eh. Oh, tama yan naman karapatang magbatikos. Pero syempre, kailangan patas ka rin. Oh. May nasabi ka bang maganda sa Duterte o puro ka lang batikos? May nasabi ka rin bang maganda sa Marcos may nakita ka rin bang pangit sa Marcos at Tambayuda? Oh. Hindi, kami kasi pwede naming pagmalaki. May nasasabi kaming maganda kay Marcos at kay Tambayuda. Oh. Si Tatay Digo, may time binanatan ko din. Patas po tayo eh. Ano ba yan? Diyos mo ba yan si Marcos saka si Tambayuda hindi nagkakamali? Wala kang puna. Tapos napakademonyo ni Duterte. Simula na nagbago ka, wala ka nang nakita magandang ginawa ni Duterte. Come to life. Maraming salamat po. Ng iyong pamilya laban kay Pangulong Marcos, hindi mo may pagkakita. Coach Oli, saan siya ngayon? Broadcaster? Wala na. Vlogger na lang. Pababa nga siya eh. Dapat maging broadcaster to eh. Pataas. Pababa siya. Oh. 700K? Talaga? Totoo ba yan? 700K? Ang taas naman. Pwede na ito sa 150. 700K? Sabi ni Dance CEO. Totoo ba yung 700K na yan? Parang di naman. Hindi niya deserve. Sige.